Hello Kathleen fans! Ito na nga bago yung update natin kay Alden at saka kay Catherine mga kasombreros. Inulan ng samot-saring comments yung in-upload ng mga fans na nag-upload dun sa video na may jowa na si Alden. And din nga, itinuturo nila ay si Mitch Oliva mga kasombreros. So, inulan ng comment dito, yung iba, pinagalitan sila yung nag-upload kasi hindi sila nagsisearch kasi nga, may jowa na no si Mitch Oliva na si Prince Bermas nga po na in-stalk ko rin sa Instagram. Kaya dapat yung mga taong ito ay nagsi-search talaga at nagdo-double check din po mga kasos, no? So ito po na yung kulot na parati niyang kasama sa jogging. Ito po yung jowa ni Mitch Oliva. Tapos may nag-mention yung ating kasombrero at solid Cathinatic ni na subscriber na si May, si Prima or si Frankie Primavera. So hindi siya hindi siya public din na tao. Sinearch ko yung kanyang Instagram at saka YouTube accounts ay walang lumalabas mga kasos. Pero as long as hindi si Sir Alden, panatag po tayo mga Cathinatics. Alright, so sabi ng iba dito, may BF na po si Miss Mitch, hindi po si Alden. Sabi ng isa, di man lang nagsisearch, no? Sabi naman ng isa ay amen naman. Sabi niya, hindi niya GF yan, may BF yan, check nyo IG ni girl. Tapos sabi ng isa ay ala ka, gym niya yan, tsaka ka-gym niya yan, tsaka may boyfriend na yung girl, parehas kaibigan ni Alden. Yan, hindi sila nag-check kasi ito yung tendency ng hindi nag-check kung kaya napagalitan. Hindi GF ni Alden yan. Sabi niya dito 8080 may BF yung babae patawa. Sabi nung sa nag-upload. Sabi niya isa, naku girl, wag ka nang mag-alinlangan kay Alden dahil maka-Diyos yan. Hindi natin alam na walang na kaibigan lang sila ni Alden mga kasombreros. Sabi niya isa, hindi niya GF yan, kaibigan niya ng GF niya. And the next item natin mga kasombreros, ito nag-upload ang Myriad Events or Corporation sa kanang Facebook mga kasombreros ng race kit para sa lights camera run. Para sa 3,000 or 3K run mga kasombreros. So para ito sa 3K run for 3,004 pesos mga kasombreros. And then naglabas na sila ng race kit para sa 5K run mga kasombreros. And then naglabas din yung conscious nila na parang invitation din po, no? Yung conscious nila na food restaurants mga kasombreros ay nasa Silang, tapos sa Cliff House Tagaytay, tapos sa Tagaytay Highlands at saka Tagaytay Midlands. So apat mga kasombreros, grabe no? Talagang well invested ito si Sir Alden sa kanyang venture sa businesses mga kasombreros. Pwede na magpahinga pero walang pahinga at naglalagari pa rin ang iyong box office king. Sino kung malapit kayo sa Silang, yung Richland Hills Subdivision, sa Santa Rosa Tagaytay Road, Barangay Puting Kahoy, Silang yung address. Tapos yung Cliff House Tagaytay sa KM58 Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Maharlika East, Tagaytay City. Tapos sa Tagaytay Highlands naman, yung address niya is Highlands Golfers Lounge sa Tagaytay City. Tapos sa Midlands ay Midlands Golfers Lounge sa Tagaytay City. So ang dami no, apat mga kasombreros, may McDo pa siya. Tapos merong Stardust mga kasombreros, may Myriad pa, no? Grabe, kaliwat kanan ang bilyonaryo, ang income ng inyong bilyonaryo mga kasombreros. So and then ito, next item natin, kasi ito si Sir DJ mga kasombreros, no? Parang binubuhat na naman siya ni na Christy Fermin mga kasombreros, ni Nanay Christy. Sabi nila dito is walang party daw na magaganap sa birthday ni Sir DJ sa April 26. Tapos minatch-match pa nila na, di ba si Ma'am Catherine is March 26, tapos si DJ naman is April 26. So minatch-match na. So ang gagawin din ni Sir Daniel sa kanyang birthday ay magmimigay siya ng regalo. Tapos pasasalamat na nakabangon na, parang ganun sasabi nila. Tapos imbis na napapogi ay kumaga pa ito yung gagawin niya, no? Mamimigay ng regalo mga kasos kanyang birthday.
So para mas marami daw hahanga sa kanya. So kasi sabi nila, ang party isang gabi lang, pero yung pagbigay mo ay maalala ka ng mga tao na habang panahon kang pag-uusapan, parang ganun sabi ni na Nanay Christy. Tapos may dahilan na magbibigay siya kasi nga birthday niya. Tapos yung kumapa yung orphanage na kanya pong binibigyan ay mula sa puso yung kanyang pagbigay. Kasi nga nakabalik na siya sa posisyon, no? Dati daw parang pangit ang naglalabasan sa kanya nung kasagsagan ng kanilang breakup, mga kasambreros, at saka kumapa namamayagpag din, no? Binuha talaga nila si Sir DJ. We're not against Sir DJ naman, no? Everyone is entitled to have kumapa parang parang nalungkot lang talaga ako na naging one-sided na sila, no, na parang dinadown na si Sir Alden na dati ay nababaitan sila. Tapos binigyan pa si Nanay Christy ng orchids ni Alden, pero parang umiba yung ihip ng hangin. So medyo nalungkot na ako sa part na yun. Pero yung career na kumapa blessings ni Sir DJ, we're not against kumapa nito, mga kasumers, but yun nga, nalungkotan tayo na parang nag-iba talaga yung ihip ng hangin. So pero yun, yung ating pong gagawin ay mag-move on na lang tayo. So tapos sinabi niya dito ay kahit na hindi pa daw sa incognito ay wala pang incognito, ay tumutulong din talaga si DJ, mga kasambreros. So tapos sinabi niya na di ba sabi dati na saan pupulutin si DJ kapag wala na si Catherine. So pero ito na yung patunay na nakakaahon na po si Sir DJ. And then yun nga, no, abang-abang pa tayo, mga kasambreros, sa ating Kathleen items or Kathleen updates. Pero for today, yan na muna. Tomorrow is another day, mga kasamaris. And thank you so much sa mga solid na Kathleenatics po. Pagpalain po ang bawat isa, sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Oo, hindi lang po. So very malinaw ang ating topic. James 5 verse 12, but above all, my brethren, this is Apostle James speaking, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no, no, lest you fall into judgment. Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng langit o lupa, unang ano pa mang panunumpa. Ang inyong oo ay dapat magiging oo or maging oo, ang inyong hindi ay dapat maging hindi, upang kayo hindi kayo mahulog sa kahatulan. So, ito, mga kasambreros, minsan dinadamay pa yung langit at pa yung lupa sa mga lyrics ng kanta, no, talaga kumapa beyond poetic language yung lisensya nila para gamitin ang langit at ang lupa para sa pangako, no, para sa oath, mga kasambreros, para sa promesa. Kumapa parang hindi mo kayang gawin ang oo, how much more yung promise or yung oath, mga kasamaris. Although there's a difference between swear and oath or promise, mga kasamaris. Ang James 5:12 ay nagsiserve po sa atin bilang poignant reminder about the importance of integrity in our speech. So yun yan, kaya yung mga politicians, yung mga government leaders na hindi tumutupad sa kanilang pangako na sinisingil na ng taong bayan, napaka-importante. Pero bilang sa atin, mga ordinaryong tao, ay napakahalaga rin po nito. Kunwari, magulang ka nun, nagsabi ka na nangako ko sa anak mo na ganito, ganyan, sa ganito, ganyan. So, pag nangako ka, tapos hindi mo natupad, so mawawala yung integrity, mawawala yung tiwala ng yung anak ko. For example, kahit maliit pa yan, at saka lalo na kapag malaki na, mga kasunod, it's a call to be straightforward and honest, avoiding unnecessary oaths that might compromise our integrity. So ang integrity natin, yung yung trustworthiness natin, ay yung makakompromise, mga kasunod. And ang verse po na ito ay nakasentro sa prinsipyo ng ating salita na dapat nga ay mapagkakatiwalaan, at saka hindi siya kailangan ng pamulaklak at saka pang-uuto. Minsan nangako ka para lang tuparin or para makuha yung request mo or yung gusto mo, mga kasambreros. So yung phrase po na let your yes be yes and your no, no, ay nag-emphasize ng simplicity, no, at saka honesty, and it suggests that our words should be reliable and straightforward. Kung kaya yung swearing, yung nangako ko, by anything indicates a caution against making promises we might not keep. So, iyon yung danger doon, mga listeners, kapag nangako tayo tapos hindi natin tinupad. So, para magawa yung let your yes be yes, it means na we should strive, no? Dapat ay
magawa natin kung ano yung sinabi natin, at kung hindi man natin magawa ay kumaga pa unahan na natin. Parang ganun siya mga sus. Kasi commitment and promises ay dapat na napagkakatiwalaan tayo sa ating salita. Kasi sa salita din natin mismo at sa bibig natin mismo tayo minsan nahuhuli or kumaga pa natatrap. It requires us to communicate clearly and truthfully so that others can trust in our word. So yun nga, no, para mapagkatiwalaan tayo ng ibang tao, lalong-lalo na po ng ating pamilya din. This verse serves as a reminder to the people of our word and to honor our commitments with integrity. We demonstrate our integrity and sincerity in our communication by letting our yes be yes. So it is a call to be consistent in our words and actions, reflecting the truthfulness and trustworthiness of our character. Yun nga, no, kailangan talaga natin ng parallelism or dapat ay kung ano yung ginagawa natin, ano yung sasabi natin, dapat ay ginagawa natin. So we do not compromise, we do not swear, we do not oath mga kasos. Lalo na po, huwag natin gamitin ang langit at ang lupa, kasi ang langit po ay doon po nakatira ang ating Diyos, at ang lupa naman ay hindi atin ito mga kasambreros. Alright, salamat po in the meantime ha. Nawa po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you next segment po and paalam po. Love you all.